Muling yumanig ang Quezon City sa balita ng pagkawala ng isang empleyada ng isang kilalang fashion store na nagngangalang Bea Santos. 24 na taong gulang, huling nakita si Bea matapos isara ang tindahang pinagtatrabahuhan niya sa isang malaking mall sa Cubao. Nangyari ang insidente bandang 9:30 ng gabi, sa oras na karamihan sa mga tindahan ay nagsisimula ng magsara para sa araw na iyon. Ang balita ay kumalat na parang apoy, nag-iwan ng bakas ng takot at pag-aalala sa syudad na hindi natutulog. Sa isang kuha mula sa CCTV, kitang-kita si Bea na huling lumabas, bit-bit ang kanyang itim na shoulder bag, bago siya naglakad patungo sa likurang bahagi ng mall kung saan matatagpuan ang parking area para sa mga empleyado. Mapapansin sa video na madilim ang ilaw sa lugar na iyon, isang bagay na matagal nang inirereklamo, ngunit hindi nabibigyan ng pansin. Ilang minuto lamang matapos ang huling kuha kay Bea, isang janitor na nagliligpit sa lugar ang nakapansin sa isang itim na bag na nakasuksok sa isang sulok, malapit sa isang emergency exit na bihirang gamitin. Ang pintuang iyon ay kilala sa mga empleyado bilang isang madilim at nakakatakot na daanan. Nang siya sa atin, nakumpirmang ang bag ay pag-aari nga ni Bea. Nasa loob ang kanyang wallet na may kaunting pera at ilang personal na gamit. Ngunit isang mahalagang bagay ang nawawala, ang kanyang cellphone. Ang pagkakatuklas na ito ay agad na nagbunsod ng matinding hinala. Hindi ito simpleng kaso ng isang taong naligaw o umalis ng walang paalam. Ang lahat ng senyales ay tumuturo sa isang marahas na krimen, isang kilos na naganap ng napakabilis sa isang lugar na dapat sana ay mahigpit na binabantayan ng mga security guard ng mall. May isa pang saksi, isang parking attendant, ang nagsabing nakakita siya ng isang lalaking hindi pamilyar na nakatayo malapit sa emergency exit, mga 20 minuto bago ang tinatayang oras ng pagkawala ni Bea. Ayon sa kanya, ang lalaki ay tila may hinihintay, palingalinga sa paligid. Ngunit bigla na lamang itong nawala matapos ang insidente. Ang testimonya niya ang nagtulak sa mga pulis na palawakin ang investigasyon, kabilang na ang pagsusuri sa iba pang sa labas ng mall, na sa kasamaang palad ay pansamantalang namatay dahil umano sa isang technical glitch. Ang mga residente at iba pang manggagawa sa lugar na nakarinig ng balita ay nagsimulang mag-usap-usap. Matagal nang bulong-bulungan ang tungkol sa panganib sa likurang bahagi ng mall. Bagamat daanan ito ng mga empleyado, madalas itong kulang sa ilaw at bihirang may nagpapatrolyang gwardiya. Ang social media ay napuno ng mga hinaing at pag-aalala, lalo na mula sa mga kababaihang empleyado na gabi na ring umuwi. Agad na naglagay ng police line ang mga otoridad sa lugar kung saan natagpuan ang bag. Sinimulan nilang suriin ang bawat sulok para sa anumang pisikal na ebidensya, isang hibla ng damit, isang patak ng dugo, kahit anong bakas na maaaring magturo sa kung sino ang huling nakasama ng biktima. Hanggang sa hating gabi, isang pinagsanib na puwersa ng mga pulis at investigador ang patuloy na nagsasagawa ng malawakang paghahanap sa paligid ng mall at sa mga posibleng ruta na dinaanan ng salarin. Ang cellphone ni Bea, na pinaniniwala ang kinuha ng dumukot sa kanya, ang naging pangunahing focus. Ang pag-trace sa signal nito ang kanilang tanging pag-asa upang mapaliit ang lugar kung saan maaaring dinala si Bea. Sinimulang busisiin muli ng mga investigador ang bawat segundo ng mga kuha sa mula sa iba't ibang anggulo ng mall, kasama na ang mga lugar na dati inakala nilang hindi mahalaga. Mula sa paunang pagsusuri, isang puting video ang nakitang huminto ng halos 5 minuto sa service road sa likod ng gusali, ilang sandali bago lumabas si Bea mula sa pinto ng mga empleyado. Ang sasakyan ay walang sticker na nagpapatunay na ito ay pag-aari ng isang tenant, at ang plaka sa likuran ay natatakpan ng makapal na putik, tila sinadyang itago. Naitala sa isang kamera na umalis ang sasakyan 2 minuto lamang matapos matagpuan ng janitor ang bag ni Bea. Ito ang nagpatibay sa hinala na ang sasakyan ang ginamit upang itakas ang biktima. Nang subukang suriin ng mga pulis ang lugar kung saan huminto ang sasakyan, nakakita sila ng mga bakas ng gulong na bahagyang naiba sa mga karaniwang sasakyan sa mall. Ipinapakita ng mga marka na ilang beses nagbago ng posisyon ang sasakyan, na para bang mabilis itong nagmanyobra. Sa tabi ng mga bakas ng gulong, may isang maliit na piraso ng itim na tela. Agad itong dinala sa forensic laboratory upang ikumpara sa damit na suot ng biktima.
Ang mga natuklasang ito ang nagbigay diin sa mga investigador na ang lokasyong iyon ang pinangyarihan ng unang kontak sa pagitan ni Bea at ng salarin. Halos kasabay nito, isang nagtitinda ng street food ilang metro mula sa isang maliit na eskinita sa gilid ng mall ang lumapit sa mga pulis. Nanginginig niyang sinabi na tila may nakita siyang isang babae na pilit isinasakay sa isang kotse ng isang lalaking nakaitim na hoodie. Nag-atubili siyang i-report ito agad dahil madilim ang lugar at limitado ang kanyang nakita. Ngunit matapos marinig ang balita tungkol sa nawawalang empleyada, naglakas loob siyang magsalita. Ang kanyang testimonya ngayon ang isa sa pinakamahalagang piraso ng ebidensya na nagpapatunay na ang krimen ay mabilis at plinano. Sa loob ng mall, tensyonado ang mga empleyado. Nagtatanungan sila kung paanong may nagawang kunin ang isang tao nang hindi man lang nakalikha ng anumang ingay o komosyon. Agad na nagpatawag ng emergency meeting ang management ng mall. Tinitiyak na lahat ng access points ng mga empleyado ay muling susuriin at lahat ng security personnel ay imbestigahan. Samantala, sinimulan na ng mga patrol cars ang paggalugad sa mga lugar sa loob ng 5 kilometrong radius, hinahanap ang posibleng ruta ng pagtakas batay sa huling direksyon ng sasakyan. Habang lumalalim ang gabi, unti-unting nabubuo ng mga pulis ang isang larawan mula sa maliliit na piraso ng impormasyon na dati hindi malinaw. Bawat segundong inuulit sa kihi ay tila nagbubunyag ng bagong detalye, ginagawang mas nakakakaba at mas kritikal ang bawat oras na lumilipas. Pumasok sa mas masidhing yugto ang investigasyon ng matuklasan ng forensic team ang isang malabong fingerprint sa zipper ng bag ni Bea. Bagamat hindi pa tiyak kung kanino ito, ipinapakita ng paunang pagsusuri na hindi ito pag-aari ni Bea o ng sinuman sa kanyang mga katrabaho. Hinala ng mga pulis, naiwan ang marka ng dalus-dalos na buksan ng salarin ang bag upang kunin ang cellphone o maghanap ng mahahalagang bagay. Ang fingerprint na ito ang naging bagong susi na maaaring magturo sa pagkakakilanlan ng taong sangkot. Sa kabilang banda, ang cellphone ni Bea, na unang inakalang pinatay, ay biglang nagpadala ng isang maikling signal. Tumama ito sa isang residential area na halos 4 na kilometro ang layo mula sa mall. Ang mahinang signal ay tumagal lamang ng 19 na segundo bago tuluyang mawala. Agad na nagpadala ang mga pulis ng isang maliit na team upang galugarin ang lugar, hinahanap ang posibleng lokasyon kung saan huminto ang salarin upang patayin ang cellphone o lumipat ng sasakyan. Ngunit pagdating ng team sa lugar, wala ni isang kiki sa mga bahay ang nakatutok sa eksaktong punto kung saan naitala ang signal. Tila napili ng salarin ang isang blind spot. Samantala, ang kapaligiran sa mall ay biglang nagbago. Ang mga babaeng empleyado ay humiling na mapaaga ang kanilang oras ng pag-uwi. Ang ilan ay humingi ng kasama mula sa gwardiya kapag papunta sa parking area. Ang balita ng pagkawala ni Bea ay mabilis na kumalat sa social media, na umani ng libu-libong komento mula sa mga residente ng Quezon City, na nananawagan sa management ng mall na higpitan ang seguridad sa likurang bahagi ng gusali na matagal nang itinuturing na delikado. Ang pagsusuri sa kiki na dati nagkaroon ng technical glitch ay nagbigay din ng karagdagang impormasyon. Natuklasan ng technical team na ang aberya ay nangyari lamang sa 3 kamera na nakatutok sa pasilyo patungo sa emergency exit. Sabay-sabay itong namatay 3 minuto bago lumabas si Bea sa tindahan. Ang tanong ngayon ng mga pulis, ito ba ay purong teknikal na sira o isang sinadyang sabotahe? Sa mas malalim na pagsisiyasat sa iba pang recording, ang puting Vigu ay muling nakita na dumaan sa harap ng isang convenience store hindi kalayuan sa mall. Isang kamera doon ang matagumpay na nakakuha ng larawan ng harapan ng sasakyan. Kitang-kita rito ang isang maliit na sticker sa gilid ng windshield na tila isang car pass mula sa isang partikular na subdivision. Dahil sa impormasyong ito, agad na kumilos ang mga pulis patungo sa subdibisyong pinaghihinalaan upang kumpirmahin kung sino ang mga may-ari ng sasakyan na may kaparehong uri at katangian. Bawat bagong pahiwatig ay nagdadala sa mga investigador sa isang mas tiyak na direksyon na tila direktang nakaturo sa isang taong maingat na nagplano ng bawat hakbang. Mabilis na tinungo ng mga investigador ang subdibisyon na tinukoy ng maliit na sticker sa salamin ng puting sasakyan. Hindi ito isang malaking komunidad, binubuo lamang ng 3 bloke ng mga bahay na may iisang pangunahing gate at 2 daanan palabas na bihirang gamitin.
Nang hilingin ng mga pulis ang listahan ng mga may-ari ng puting Vicky, ipinakita ng gwardiya ang talaan ng mga residente. May 5 pangalan, ngunit isa lamang ang nakatira sa bloke na malapit sa huling lokasyon ng signal ng cellphone ni Bea. Ang bahay ay tila tahimik nang dumating ang team. Patay ang ilaw sa terrace at mahigpit na nakasara ang gate. Ayon sa mga kapitbahay, isang lalaki na nasa edad 30 ang nakatira doon. Bihira itong makisalamuha at madalas lumabas ng gabi nang walang malinaw na dahilan. Naalala rin nila na ilang beses nilang nakita ang kanyang sasakyan na umuwi na marumi ang likurang bumper na para bang galing sa maputik na lugar. Ang mga pahayag na ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga pulis na ang bahay na iyon ay dapat suriin. Nang lumapit ang team sa gilid ng bahay, isang investigador ang nakapansin ng maliliit na marka ng kaladkad sa lupa, patungo sa isang pinto sa gilid. Tila mayroong isang bagay o isang tao na inilipat doon kamakailan lang. Bukod dito, may isang mansa sa bakal na gate na parang bakas ng pagkiskis ng tela. Bagamat hindi pa tiyak kung may kaugnayan ito kay Bea, sapat na ang mga maliliit na detalyeng ito para magdesisyon ang mga investigador na maglagay ng mahigpit na pagbabantay sa paligid ng lokasyon nang hindi napapansin ng nakatira. Sa kabilang dako, ang mall ay lalong nabalot ng pagkabalisa. Naglabas na sa wakas ang management ng opisyal na pahayag tungkol sa insidente. Hinihiling sa lahat ng empleyado na manatiling kalmado at sumunod sa mga bagong panuntunan sa seguridad. Ang madilim na likuran ng mall ay nilagyan na ng mga karagdagang ilaw at ang pagpapatrolya ay ginagawa na tuwing 20 minuto. Ngunit ang mga pagbabagong ito ay nagdulot lamang ng mga tanong mula sa mga empleyado. Bakit ngayon lang sila kumilos, ngayong may nawala na? Samantala, dumating na sa police station ang pamilya ni Bea. Ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at pag-aalala. Sinabi ng mga magulang ni Bea na huli nilang nakausap ang kanilang anak bandang 8:45 ng gabi, nang sabihin ni Bea na nag-aayos na siya ng cashier bago umuwi. Walang anumang pahiwatig na si Bea ay may sinusundan o nasa panganib. Ang katotohanan ito ay nagpatibay sa hinala na kumilos ang salarin ng napakabilis. Hindi binigyan ng pagkakataon ang biktima na makapagpadala man lang ng emergency message. Lalong tumindi ang tensyon nang magtagumpay ang mga pulis na linawin ang kuha ng Kiki sa convenience store. Sa isang frame, malinaw na nakita na ang driver ay nakasuot ng itim na hoodie at may takip na sombrero sa ilalim nito. Ngunit ang pinakakahina-hinala ay ang kilos ng kanyang kamay na paulit-ulit na tinatakpan ang dashboard, na para bang may itinatago o pinapatay na isang aparato. Halos kasabay nito, natuklasan ng AT forensic team na bago mawala ang signal ng cellphone ni Bea, mayroong mga pagtatangkang pasukin ang ilang communication apps nito. Ang mga pagtatangkang ito ay nagmula sa ibang device, isang senyales na sinubukan ng salarin na burahin ang mga bakas o basahin ang mga huling mensahe ng biktima. Narating ang kasukdulan ng tensyon nang makahanap ang mga pulis ng isang recording mula sa security camera ng isang residente malapit sa subdivision. Ipinakikita nito ang kahina-hinalang sasakyan na huminto ng ilang segundo sa isang maliit na eskinita bago pumasok sa komunidad. Sa madilim na recording, may anino ng isang tao sa likurang upuan na dahan-dahang gumalaw. Hindi malinaw kung ito ay si Bea o isang bagay. Ang recording na ito ngayon ang pinakamalapit na visual na ebidensya na nag-ugnay sa salarin sa kinaroroonan ng biktima. Bawat bagong pahiwatig ay naglalapit sa mga investigador sa isang punto na maaaring magbunyag kung nasaan si Bea. Ngunit ang mga planado at mabilis na hakbang ng salarin ay nagpaparamdam na ang sitwasyon ay lalong nagiging kritikal. Tila ang bawat segundo ay kalaban ng pag-asa ng pamilya at ng buong komunidad. Sinimulan ng mga investigador ang masusing pagmamatsyag sa bahay sa loob ng subdivision. 2 miyembro ng SID ang nagpanggap bilang mga teknisyan ng internet na kunwari nagsusuri ng mga kable. Habang isang team naman ang nagmamasid mula sa malayo gamit ang isang long-range camera. Sa loob ng halos 2 oras, walang anumang kahina-hinalang aktibidad mula sa loob ng bahay. Hanggang sa biglang umilaw ang sala, isang senyales na may tao sa loob. Isang anino ang malabong nakita mula sa bintana, ngunit napakabilis ng kilos nito, na para bang isang taong hindi mapakali. Kasabay nito, isang bagong ulat ang pumasok sa command post.
Isang motorcycle delivery rider ang nagsabing nakita niya ang isang puting Vigy na tugma sa deskripsyon ng sasakyan ng salarin na dumaan sa lugar ng Grand Depot City bandang 10 oras 10 minuto ng gabi. Ilang minuto lamang matapos ang tinatayang oras ng pagdukot. Naalala niya ang sasakyan dahil mabagal ang takbo nito at bahagyang bukas lamang ang bintana sa likuran na para bang may isang tao sa loob na ayaw makita. Ang testimonya na ito ay lalong nagpatibay na ang salarin ay patungo nga sa direksyon ng subdibisyon na ngayon ay binabantayan. Nang masusing suriin ng mga pulis ang key ng subdibisyon, nakitang pumasok ang sasakyan nang hindi humihinto sa guardhouse, sinamantala ang pagkakataon na ang gwardiya ay abala sa pag-asiste sa ibang sasakyan. Ang plaka sa likuran na natatakpan ng putik ay nagpahirap sa identifikasyon. Ngunit ang hugis ng spoiler sa likod at isang maliit na gasgas sa kaliwang bahagi ay tugma sa deskripsyon mula sa tatlong magkakaibang saksi. Sa puntong ito, ang presyon sa pamilya ni Bea ay lalong tumitindi. Humagulgol ang ina ni Bea nang makita ang balita na kumakalat na sa mga lokal na channel sa telebisyon. Sinusubukan ng ama na magpakatatag, ngunit hindi maitago ang kanyang matinding pag-aalala. Patuloy na tiniyak ng mga pulis sa pamilya na walang tigil ang paghahanap at bawat pahiwatig ay naglalapit sa kanila sa posibilidad na matagpuan si Bea ng ligtas. Ngunit ang oras ay tila paubos na, lalo na nang ipakita ng paunang resulta mula sa forensics na ang hibla ng tela na natagpuan malapit sa bakas ng gulong ay kapareho ng material ng cardigan na suot ni Bea noong gabing iyon. Sa teknikal na panig, isa pang anomalya ang natuklasan ng digital analysis team sa cellphone ng biktima. Bago ito tuluyang mawala ng signal, kumonekta ito sa isang pampublikong Wi-Fi network na nasa 400 metro ang layo mula sa gate ng subdibisyon. Ibig sabihin, maaaring huminto sandali ang salarin sa lugar na iyon bago tuluyang pumasok. Sinimulan na ng mga pulis na kausapin ang mga may-ari ng tindahan, bahay, at gusali sa paligid ng Wi-Fi spot na iyon, umaasang may maliit na kamera na nakakuha sa pagdaan ng sasakyan. Pagsapit ng hating gabi, ang mga operatiba na nagmamatsyag sa bahay ay nakakita ng isang tao na lumabas mula sa pinto sa likuran. Nakasuot ito ng madilim na hoodie at may dalang isang bagay sa kanang kamay na binalot sa tela. Mabilis ang kanyang mga hakbang na parabang nag-iingat na huwag makalikha ng ingay. Nagtungo siya sa mas madilim na bahagi ng bahay bago huminto malapit sa isang tila bodega. Mula sa malayo, ang kanyang kilos ay parang may itinatago o inililipat. Agad na iniulat ito sa command post, ngunit hindi pa sila kumikilos habang naghihintay ng karagdagang patunay. Bawat galaw ng salarin ay nagiging bahagi ng isang palaisipan na unti-unting nabubuo, ngunit nagdudulot din ito ng pangamba na baka napapansin na niyang siya'y minamanmanan. At sa gitna ng katahimikan ng subdibisyon, isang mahinang tunog ang narinig mula sa likuran ng bahay. Isang tunog na napakaliit, mahirap tiyakin kung ito ay hangin lamang o isang bagay na iba. Isang bagay na maaaring magbago sa buong direksyon ng investigasyon. Ang mahinang tunog mula sa likuran ng bahay ay nagpatala sa pandinig ng dalawang operatiba na nagbabantay. Ito'y napakapino, parang isang maliit na kaluskos o isang pigil na paghinga. Nagkatinginan sila, alam na anumang pinagmulan ang tunog na iyon ay malamang na may kinalaman sa kung anuman ang itinatago ng salarin sa lugar na iyon. Ngunit nanatili silang kalmado, pinanatili ang kanilang distansya, at hindi gumawa ng anumang kilos na maaaring magdulot ng hinala. Ilang minuto ang lumipas, ang lalaking nakahudi ay muling bumalik sa pinto sa gilid, ngunit wala na siyang dalang anuman. Mas apurado ang kanyang mga kilos, na para bang gusto niyang agad na makapasok at isara ang pinto. Ngunit bago tuluyang sumara ang pinto, isang operatiba ang nakakita ng isang maliit na kislap ng liwanag mula sa loob ng silid, parang refleksyon mula sa isang metal na bagay. Hindi malinaw kung ano ito, ngunit sapat na para markahan ito bilang isang potensyal na ebidensya. Hindi nagtagal matapos makapasok ang lalaki, biglang namatay ang ilaw sa sala, nag-iwan lamang ng isang malabong liwanag mula sa isang silid sa likuran. Ang katahimikan na sumunod ay nagpalala sa tensyon. Nagpasya ang surveillance team na i-activate ang isang long-range directional microphone, umaasang makasagap ng anumang tunog na magbibigay ng ideya kung ano ang nangyayari sa loob. Sa loob ng halos 2 minuto, walang narinig. Hanggang sa biglang may isang tunog na parang isang mabigat na bagay na ikinaladkad, sinundan ng mahinang kalabog na hindi regular ang ritmo.
Kasabay nito, isang bagong balita ang dumating mula sa team na sumusuri sa mga GIFI malapit sa public Wi-Fi spot. Isa sa mga kamera ng isang residente ang nakakuha ng isang maikling video ng puting Vigi na huminto ng wala pang 1 minuto. Sa ika-4 na frame, malinaw na nakita na ang pinto sa likuran ay bahagyang bumukas bago muling isinara ng mabilis mula sa loob. Ang kilos ay tila isang taong sinusubukang manatili sa posisyon o marahil ay pinipigilan ang isang bagay na makalabas. Ang recording na iyon ay lalong nagpatibay sa hinala na si Bea ay nasa loob ng sasakyan. Sa command post, ang mga numero sa plaka sa harap na nakuha sa kikis ng convenience store ay sinimulang suriin. Bagamat natatakpan ng putik ang likuran, ang mga numerong nakita ay nagpapahiwatig ng malakas na posibilidad na ang sasakyan ay inupahan mula sa isang maliit na car rental sa lugar ng Simanggis. Nang tawagan ng mga pulis ang may-ari, isang nakakagulat na impormasyon ang kanilang nakuha. Ang sasakyan ay inupahan gamit ang peking pagkakakilanlan 2 araw bago ang insidente. Ang impormasyong ito ay agad na ipinasa sa field team. Ang mga investigador na nagmamatsyag ay lalong nakumbinsi na hindi lamang plinano ng salarin ang pagdukot, kundi sinubukan din niyang itago ang kanyang mga bakas sa isang napakasistematikong paraan. Ngunit may isang bagay na nananatiling misteryo, kung inihanda ng salarin ang lahat, bakit nagawa pang magpadala ng signal ang cellphone ni Bea, at bakit natagpuan ang piraso ng kanyang damit hindi kalayuan sa bahay na ngayon ay binabantayan? Pagsapit ng madaling araw, nang lumamig na ang hangin at halos tuluyan ng natahimik ang subdibisyon, isang biglaang pangyayari ang bumasag sa tensyon. Ang pinto sa likuran ng bahay na dati mahigpit na nakasara ay dahan-dahang bumukas ng bahagya, ilang sentimetro lamang. Mula sa siwang, isang anino ang gumalaw, hindi anino ng isang tao, kundi 2. Isang mas maliit na silweta ang nasa likuran, na para bang hindi naglalakad ng may buong lakas. Ang 2 investigador ay agad na nag-focus, pigil ang kanilang hininga. Ang silweta ay masyadong malabo para makilala, ngunit sapat na malinaw upang ipakita na ang tao ay hindi matatag ang mga hakbang. Ang kilos nito ay pajuwang-gewang, pigil, na para bang nasa mahinang kondisyon o sinusubukang humingi ng tulong. Sa loob ng ilang segundo, muling isinara ang pinto ng lalaking naka-hoodie. Tumingin siya sa paligid ng may pagkabalisa bago muling pumasok at isinara ang pinto. At matapos itong maisara, isang tunog ang mas malinaw na narinig kaysa dati. Isang tunog na hindi maaaring baliwalain. Isang tunog na sapat na upang baguhin ang buong operasyon mula sa pagmamatsyag tungo sa high alert status. Ang malinaw na tunog na iyon ay tila isang pigil na ungol. Mahina, maikli, ngunit sapat na para sa 2 operatiba na sabay na lumingon. Hindi ito tunog ng kaluskos, hindi rin ng isang bagay na nahulog. Ito ay tunog ng isang tao. Isang tao sa loob ng bahay na iyon ang sumusubok na magbigay ng senyales gamit ang natitirang lakas. Agad na naiulat ito sa field commander sa pamamagitan ng radyo. Mabilis na inutusan ang backup team na nasa kabilang block na maghanda. Ang sitwasyon ay nagbago mula sa simpleng obserbasyon tungo sa isang potensyal na rescue operation. Ngunit kailangan pa rin ng mga pulis ang tamang tiyempo upang matiyak na hindi malalagay sa mas malaking panganib ang biktima. Ilang minuto ang lumipas, muling umilaw ang isa sa mga silid ng bahay, mas maliwanag kaysa dati. Ang anino ng lalaking naka-hoodie ay nakitang pabalik-balik, paminsan-minsan ay humihinto sa iisang punto, na para bang nag-iisip ng susunod na hakbang. Samantala, ang mahinang kaluskos ay muling narinig mula sa likuran ng bahay. Tila may sinusubukang igalaw sa kabila ng panghihina. Sinubukan ng mga pulis na samantalahin ang sitwasyon. Muling itinutok ng team na may directional microphone ang kanilang gamit sa likurang bahagi. Mula doon, narinig ang mga buntong hininga at mabigat na paghinga na hindi regular. Bagamat napakahina, ang ritmo nito ay hindi tulad ng isang taong naglalakad o nagtatrabaho. Ito ay ritmo ng isang taong nasa estado ng shock o matinding pagod. Kasabay nito, isang bagong impormasyon ang natuklasan matapos suriin ang kasaysayan ng pag-upa ng sasakyan sa Simanggis. Ang peking pagkakakilanlan na ginamit ng salarin ay tumutugma sa pattern na ginamit sa 2 kaso ng pagnanakaw ng sasakyan ilang buwan na ang nakalipas. Ang parehong salarin ay hinihinalang sangkot sa isang serye ng mga planadong krimen.
Sa loob ng subdibisyon, isa-isang namatay ang mga ilaw sa mga bahay, nag-iwan ng lalong tahimik na kapaligiran. Sa katahimikang iyon, isang bagay ang nangyari na nagpa-realize sa mga investigador na paubos na ang kanilang oras. Bahagyang bumukas ang pinto sa harap ng bahay at lumabas ang lalaking nakahudi, bitbit ang isang malaking itim na bag. Mukha itong puno at mabigat na nagpatungo sa kanyang paglalakad. Tumingin siya sa kaliwat kanan bago isinara ang pinto at naglakad patungo sa puting Vicky na nakaparada sa gilid ng eskinita. Mabilis ngunit puno ng kaba ang kanyang mga kilos. Malinaw na nakita ng dalawang investigador na mukhang aalis na ang salarin. Marahil upang ilipat ang isang bagay, o mas malala pa, upang itapon ang natitirang ebidensya. Ngunit ang mas nagpakritikal sa sitwasyon ay nang isang mahinang boses ang muling narinig mula sa loob ng bahay matapos umalis ng salarin. Mas malinaw ito kaysa dati. Tila isang taong sinusubukang tumawag o humingi ng tulong ngunit hindi mailabas ang buong boses. Isang salita lamang ang narinig, malabo ngunit totoo. Isang mahinang tawag na parang tulong. Nang marinig iyon, agad na itinaas ng field commander ang status ng operasyon sa E-Code Ready. Ang salarin ay papalayo na sa lokasyon at malaki ang posibilidad na buhay pa ang biktima sa loob ng bahay, nasa napakahinang kondisyon. Ang bawat segundo ngayon ang magdidikta kung ang investigasyong ito ay magtatapos sa isang matagumpay na pagliligtas o isang mas malaking trahedya. Matapos marinig ang mahinang tawag na iyon, agad na nagbigay ng utos ang field commander sa radyo. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may diin. Ang E-Quick Response Team E na naka-standby ay inutusang dahan-dahang lumapit, kumuha ng posisyon sa tatlong magkakaibang punto upang harangan ang posibleng pagtakas ng salarin at protektahan ang biktima sa loob. Ang mga operatiba malapit sa eskinita ay maingat na sinundan ang kilos ng salarin na bitbit ang malaking bag. Huminto ang salarin sa tabi mismo ng puting sasakyan. Bahagyan niyang binuksan ang bag, tinitiyak na walang gumagalaw sa loob. Ang kanyang mga kilos ay nerbyoso, ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilingon. Mula sa malayo, napansin ng mga investigador ang panginginig ng kanyang mga tuhod, isang senyales na siya ay nasa ilalim ng matinding pressure. Samantala, ang pangunahing team ay tahimik na lumapit sa likuran ng bahay. Dalawang operatiba ang dumikit sa isang maliit na bintana. Nang idikit ng isa sa kanila ang isang sensitibong mikropono sa siwang, narinig nila ang isang mas malinaw na paghinga, paputol-putol. Tila isang taong nagpupumilit na manatiling gising. Bigla, mula sa loob ng bahay, may narinig na kalabog, parang isang maliit na upuan na natumba. Ang team na pinakamalapit sa pinto ay biglang natigilan, naghihintay kung ang ingay ay makakakuha ng reaksyon mula sa salarin sa labas. Ngunit hindi niya ito napansin, masyado siyang abala sa pagpasok ng malaking bag sa likuran ng kanyang sasakyan. Sa communication post, iniulat ng digital team na kahit hindi na aktibo ang cellphone ng biktima, pansamantala itong nakakonekta sa isang Bluetooth device sa loob ng bahay. Ibig sabihin, ang cellphone ay nasa napakalapit na distansya. Sa wakas ay naipasok ng salarin ang bag. Ngunit bago niya ito isara, malinaw na nakita mula sa long-range camera na bahagyang gumalaw ang bag mula sa loob. Isang kilos na halos hindi mapapansin, ngunit sapat para sa mga investigador na mapagtantong hindi ito isang bag na puno ng mga walang buhay na bagay. Agad na binago ng commander ang plano. Huwag hayaang makaalis ang salarin, ngunit iwasan ang komprontasyon, utos niya. Nang isara ng salarin ang likuran ng sasakyan at maglakad patungo sa driver's seat, isang tunog mula sa loob ang muling narinig. Isang ungol na para bang isang taong sinusubukang tumayo o gumapang ngunit wala ng lakas. Nagmula ito sa silid sa likuran, kung saan nagbabantay ang mga operatiba. Isang operatiba ang nagbigay ng agarang hand signal. Sa labas, binuksan na ng salarin ang pinto ng kotse. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang pinto. Tumingin siya sa likuran ng sasakyan, tila tinitiyak na walang makikita. Huminga siya ng malalim, handa nang pumasok at paandarin ang makina. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nangyari. Mula sa loob ng bahay, narinig ang isang mahina, ngunit paulit-ulit na katok, parang isang taong pinupukpok ang pader. Regular ang katok, 2 beses na mahina, tapos hihinto. Ang mga operatiba na nakarinig ay natigilan. Hindi ito basta-bastang tunog. Isa itong senyales.
At bago pa man makapasok ang salarin sa kotse, isang operatiba ang mabilis na tumakbo patungo sa pangunahing team at nagbigay ng emergency code. Isang kodigo na nangangahulugang ang biktima ay nagbigay na ng direktang senyales. Ang rescue operation ay kailangang gawin ngayon din. Isang segundo lamang ang kinailangan ng field commander upang magdesisyon. Sa isang mababa ngunit matatag na boses sa radyo, ibinigay niya ang utos na hinihintay ng lahat. Team Alpha, pasukin ang bahay. Team Bravo, pigilan ang suspect. Execute, now. Sa isang iglap, ang tahimik na subdibisyon ay naging isang arena ng isang mabilis at tahimik na operasyon. Agad na kumilos ang Team Alpha patungo sa pinto sa likuran, gamit ang isang espesyal na tool na hindi lumilikha ng ingay. Kasabay nito, ang Team Bravo ay lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Hinto! Pulis ito! Huwag kang gagalaw, sigaw nila habang nakatutok ang kanilang mga non-lethal na armas. Nagulat ang salarin, ngunit sa halip na sumuko, sinubukan niyang isara ang pinto ng kotse at tumakas. Ngunit sa parehong sandali, isang taser gun ang tumama sa kanyang binti na nagpatumba sa kanya. Sinubukan pa niyang bumangon, ngunit mas mabilis ang mga pulis. Dinakma siya at pinusasan. Samantala, nabuksan na ng Team Alpha ang pinto sa likuran. Isang amoy ng alimuom at kalat ang sumalubong sa kanila. Sa dulo ng isang silid, natagpuan nila ang isang maliit na pinto patungo sa isang storage room, hinarangan ng isang estante. Mabilis nilang inalis ito. Pagbukas ng pinto, ang ilaw ng kanilang flashlight ay tumama sa isang babae sa napakahinang kondisyon. Nakatali ang kanyang mga kamay, ang kanyang bibig ay may busal na tela. Dahan-dahan siyang kumurap, ngunit malinaw na buhay. Siya si Bea. Biktima, natagpuan. Buhay, ulat ng isang operatiba. Ang malaking bag sa sasakyan ay agad na sinuri. Hindi ito naglalaman ng tao, kundi mga damit, kumot, at ilang personal na gamit, mga ebidensyang sinusubukang itapon ng salarin. Mula sa internal na komunikasyon, iniulat ng Team Alpha na mahina ang kondisyon ng biktima at kailangan ng agarang medikal na atensyon. Natagpuan din nila ang cellphone ni Bea sa ilalim ng isang tela, basag ang screen, ngunit naka-safe mode pa rin. Nang mailabas si Bea mula sa madilim na silid, sinubukan niyang magsalita, ngunit isang mahinang ungol lamang ang lumabas. Sa labas, ang salarin na nakaposas ay nakayuko, ang kanyang paghinga ay mabilis at mabigat. Isang maikling pangungusap ang kanyang sinabi ng nanginginig, hindi. Hindi ako nag-iisa. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa lahat. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa command post, isang nakakagulat na impormasyon ang natuklasan. Ang cellphone ni Bea ay may record ng isang hindi nasagot na tawag mula sa isang hindi kilalang numero, isang oras bago ang pagdukot. Nang i-trace ang numerong iyon, natuklasang ito ay nakarehistro sa ilalim ng pekeng pagkakakilanlan, isang pattern na lumabas sa dalawa pang hindi nalutas na kaso sa Quezon City. Sa sasakyan ng salarin, natagpuan ang isang maliit na kwaderno na may mga listahan ng mga lokasyon at petsa. Isang nakasulat na mas malinaw, susunod na target, Biyernes, Southgate. Ang operasyon ay hindi pa tapos. Sa katunayan, tila ito ay nagsisimula pa lamang. Ang salarin ay hindi nag-iisa. Mayroon pang iba, isang network, at isang bagong target na nasa panganib. Ang kaso ng pagdukot na ito ay nagbukas ng isang mas malaki at mas madilim na misteryo. Matapos dalhin ang salarin sa sasakyan ng pulis, nanatiling tensyonado ang sitwasyon. Dumating ang forensic team upang suriin ang bawat sulok ng bahay. Sa ilalim ng isang tumpok ng maruruming damit, natagpuan ang isang lumang cellphone na puno ng mga larawan ng iba't ibang lokasyon, mga pasilyo ng mall, mga emergency exit, mga parking area. Lahat ay kuha mula sa malayo, malinaw na resulta ng pagmamanman. Sa isang larawan, si Bea mismo ang nakuhanan ilang araw bago ang insidente. Samantala, ang pagsusuri sa sasakyan ay nagbunga ng bagong ebidensya. Sa ilalim ng carpet sa likuran, natagpuan ang isang maliit na kutsilyo. Sa isang kompartimento, may isang papel na may mga code na tila ginagamit para sa mga schedule. Ngunit ang pinakanakakagulat na natuklasan ay nasa loob ng bahay. Sa isang kulay kapeng sobre, natagpuan ang ilang mga ng iba't ibang babae,
mga larawan ng posibleng mga dati ng biktima. Hindi nagtagal, natuklasan ang isang maliit na kihi na ikinabit mismo ng salarin sa isang sulok, nakatutok sa pinto sa likuran. Sa recording, kitang-kita ang salarin na paulit-ulit na lumalabas at pumapasok, tila may inihahanda. Ngunit sa huling bahagi ng video, isang anino ng ibang tao ang lumitaw, nakatayo malapit sa pinto, na para bang naghihintay ng utos. Malinaw na may kasabwat ang salarin. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sa ambulansya, unti-unting nagkakamalay si Bea. Bagamat hirap pa, isang takot ang mababasa sa kanyang mga mata, isang takot na tila hindi lamang para sa lalaking dumukot sa kanya, kundi para sa iba pa. Bigla, isang bagong ulat ang dumating mula sa digital team. Ang misteryosong numero na tumawag kay Bea ay muling naging aktibo, kumokonekta sa isang cell tower sa ibang lugar. Ang signal ay mabilis na gumagalaw, patungo sa isang lokasyon na hindi pa matukoy. Habang binabasa ang ulat, tumingin ang commander sa madilim na kalangitan. Malinaw na ang kanilang natuklasan ay simula pa lamang ng isang mas malaking operasyon. Sa di kalayuan, ang sirena ng ambulansya na nagdadala kay Bea ay unti-unting humina, nag-iwan sa bahay sa isang katahimikang mas malalim pa kaysa dati, isang misteryong hindi pa tapos. Hindi pa man nakakalayo ang ambulansya, isang bagong tuklas ang nagpabago sa buong investigasyon. Sa atik ng bahay, natagpuan ang isang nakatagong espasyo. Sa loob nito ay isang malaking plastik na kahon. Nang buksan, bumungad ang dose-dosena, marahil ay daan-daang, mga litratong Polaroid. Mga larawan ng iba't ibang babae sa mga pampublikong lugar, karamihan ay hindi alam na kinukuhanan sila. Marami sa mga litrato ay may anggulong tila kuha ng pangalawang tao. Malinaw na may higit sa isang taong sangkot sa pagmamanman. Kasabay nito, ang digital team ay nakakuha ng mas malinaw na koordinasyon para sa misteryosong numero. Ito ay nasa isang industrial zone, 12 kilometro ang layo. Ang signal ay gumagalaw sa isang regular na pattern na para bang may nagpapatrolya. Agad na naghanda ang isang team para puntahan ang bagong lokasyon. Sa bahay, isang mas malaking tuklas ang naghihintay. Sa likod ng isang malaking aparador, isang diagram na gawa sa kamay ang natagpuan. Ito ay isang mapa ng kanilang operasyon, may mga pangalan, code ng lokasyon, at mga petsa. Ang pangalan ni Bea ay nasa pinakataas, minarkahan ng pulang bilog. Sa ilalim nito, may 3 pang pangalan. 2 ay may X na, 1 ay wala pa. Mayroon pang isang target. Habang isinasakay sa sasakyan, ang salarin, na kanina patahimik, ay biglang tumawa ng mahina. Isang malamig na tawa. Tumingin siya sa mga pulis. Kung nahuli niyo na ako, bulong niya, sino sa tingin niyo ang nagbabantay sa Southgate? Ang mga salitang iyon ay nagpatindig ng balahibo ng lahat. Hindi ito isang walang laman na banta. Mabilis na kumilos ang mga pulis patungo sa industrial zone. Isang abandonadong bodega ang kanilang natagpuan. Sa loob, naroon ang mga gamit, itim na tela, duct tape, mga lubid. Walang tao, ngunit malinaw na may nagmamadaling umalis. Sa isang sulok, natagpuan ang isang murang cellphone, ang pinagmulan ng misteryosong signal. Ang huling tawag nito ay sa unang salarin, ilang oras bago ang pagdukot. Mas malalim pa sa bodega, natagpuan ang isang silid na puno ng mga mapa at tala. Sa isang papel, nakasulat, kapag pumalpak ang una, i-activate ang backup. Ang pagdukot kay Bea ay bahagi lamang pala ng isang mas malaking plano. Sa gitna ng lahat ng ito, isang balita ang dumating mula sa ospital. Si Bea, sa kabila ng trauma, ay nagsimulang magsalita. Isang pangungusap ang kanyang sinabi na nagpakumpirma sa lahat. 2 sila. May isa pang naghihintay sa Southgate. Ang operasyon ay agad na naging isang misyon ng pag-iwas. Lahat ng strategic na pinto ng mall ay mahigpit na binantayan, lalo na ang Southgate. Ang kaso ng pagdukot na ito ay nagbukas ng isang nakakakilabot na katotohanan tungkol sa isang organisadong krimen na mas malaki pa kaysa sa inaakala. Bagamat nahuli ang unang salarin at nailigtas si Bea, ang investigasyon ay patuloy na lumalawak. May mga kamay pa ring gumagalaw sa dilim,